Dito, mamin kayo. Wala, we don't practice that. We don't even study about that. Because we don't believe in that. Pero dito, si Balaam mismo ay nagpapatotoo, hindi obra yung bulong-bulong ko laban dyan. Hindi obra yung barang ko laban sa Israel. Dahil sila ay protektado ng Diyos na merong lakas tulad sa isang unicorn. Abay, tutuhugin ako ng kanyang sungay. Hindi pwede yun. Pag ako'y nangkulam sa kanila, babalik lang yung sumpa na sinusumpa ko sa kanila sa akin. Kapag kayo'y na tatakpan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo at pinili, puspos ng Espiritu Santo, walang kulam na tatalab sa inyo. Ang kulam actually, mga masasamang salita, bulong yan, enchantment, na binibitawan laban sa inyo para makapekto sa inyo, para guluhin ang inyong pag-iisip. You see, words carry spirits. Hindi alam na ibang mga tao, hindi man sila nag-aral mangkulam, pero para sila mangkukulam. Sa mga sinasabi nilang salita. Lahat ng klase ng sumpa, sana ganyan mangyari dyan, sana ganyan mangyari dyan, sana ganito. At pag siniraan mo yung kapatid mo, mangkukulam ka na rin. Sabi nga ni Barnabas, para mong sinasaksak ng patalikod yung kapatid mo. Pagka kung ano-anong paninira ang sinasabi mo. Lahat ng klase ng sumpa, binibitawan mo laban sa kanya. At yung mga salitang yun ay carry spirits. Hallelujah. At kung yung taong yun ay hindi protektado ng dugo ni Jesucristo, amen, masisira ang buhay ng taong yun. Bakit? Kasi yung mga espiritu na sumasakay doon sa mga salita mo, amen, ay pupunta doon sa mga tao nakakarinig ng salitang yun na wala ring dugo ni Kristo, hindi rin bautismado ng Espiritu Santo. Ano mangyayari? Magmumultiply yung mga demonyo doon sa mga salita na yung binibitiwan at nagkakaroon ng bisa yung bulong mo laban sa iyong kapatid. Hallelujah. At kung siya hindi pa bautismado ng Espiritu Santo, maaring yan ay maging dahilan ng kanyang pagtalikod. Pagbabackslide. Discouragement. Maapektuhan siya ng gusto, ng bulong, laban sa kanya. Pero kung siya ay bautismado ng Espiritu Santo, kahit anong bulong mo, kahit anong masamang sabihin mo laban sa kanya, amen, ang Espiritu ng Diyos ay nakapalibot sa kanya, nakatakip sa kanya. Anong gagawin ng Espiritu ng Diyos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Remember, the blood of Christ has a voice also. Diba sabi sa Biblia, yung ang dugo ni Abel ay nangusap eh. Di lalo na yung dugo ni Kristo, can you say amen? Yan ay nangungusap. Amen. Pag merong sumpa na binibitiwan laban sa inyo, yung tinig ng dugo ni Kristo ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa na dala ng bulong ng tao laban sa inyo. Lahat ng klase ng akusasyon ay maaaring bitiwan, pero ang dugo ni Kristo ay magsasalita. Ang taong ito ay tinubos ko ng lubusan. Ang taong ito, hallelujah, ay niligtas ko, sinelyuhan ko, at wala akong nakikitang kasalanan sa kanya kahit isa man. Yung mga nakaraan niya ay nilimot ko na, kaya huwag niyong ipaalala sa kanya. Huwag niyong sabihin na ganito siya at ganyan siya. Tapos na lahat yun. Tinapon ko na sa dagat ng paglimot. Ang tingin ko sa kanya ay isang birhing, dalisay, malinis, walang kasalanan, walang kulubot. At lahat ng mga sumpang yun ay yung binitiwan at maninira, ano mangyayari? Tatalbog yan sa dugo ng Diyos na nakabalot doon sa taong yun. At ingat ka, kung hindi ka selyado ng dugo, lahat ng yun ay babalik sa iyo. That's in the name of the Lord. At ingat kayo doon sa pakikinig, doon sa mga manunumpa, sa mga mangkukulam. Dahil kung di kayo bautismado ng Espiritu Santo, maapektuhan kayo ng bulong nila. Sisirain ang isip nyo, laban doon sa kapatid na yun, laban doon sa kapatid na yun, at lahat. Bakit nyo ba malaman? Hindi na tama yung trato nyo sa kapatid nyo. Bakit? Kasi nabulungan kayo, nakulam kayo. Praise the Lord. Sana naintindihan nyo. Pero ang sabi, hindi tumatalab ang kulam dito sa Israel. Amen. Blessed be the name of the Lord. There's no enchantment. Hallelujah. Against Israel, against Jacob, neither is there any divination against Israel. So you see, Balaam, amen, pinapakita lang nitong verse na ito, pwede siyang magpagamit dun sa gift niya.
And then after that, after the anointing, after na siya ay maibaba dito sa lupa, from that fourth dimension experience. Remember, sabi ni Brother Branham, yung mga pangitain, panaginip at lahat, saan nyo nakikita yan? Pag bumakit kayo dun sa fourth dimension. Alright? Katapos ng anointing, tapos ng pagkagamit sa kanya, amen, pwede siyang mag-resort sa enchantment at saka divination. Kaya niya, amen, nasabi ito, at ito'y pinasabi ng Diyos sa kanya, dahil yun po siya. Siya ay bulaang propeta. Amen? Hindi siya na-convert. Hindi naalis yung pagiging mangkukulam niya, kumbaga, noong kanyang kaloob. You see, gifts cannot save you, or convert you, or change you. Gifts and callings are without repentance. Kahit ikaw ay punong-puno ng kalokohan sa buhay mo, pwedeng meron kang gift. At yung gift na yun ay gumana sa iyong buhay. Because it is without repentance. Right? Pero hindi ibig sabihin na gumana yung kaloob na yun sa buhay mo, na ikaw ay naging Kristiyano, na ikaw ay nabago, na yung pagnanasa mo ay binago ni Lord, ikaw ay naging makalangit na sa pag-iisip mo, at hindi ka naman daraya, hindi ka naman nanakit ng kapwa mo. If it's just a gift, it doesn't change you. Hallelujah. So we don't depend on the gift. We depend on the giver of the gifts. Dahil yun lang tagapagbigay ng kaloob, ang tunay na babago sa iyo, magko-convert sa iyo. Amen. Aakay sa iyo hanggang sa araw ng katubusan. Hallelujah. So God took a hold of Balaam, a false prophet. At isipin niyo ito, yung kalaban ng Diyos ay kanyang pinapagpatotoo para sa kanyang kalulutian. At yung kalaban niya na isang bulaang propeta na may balak na siya nasumpain ng kanyang bayan, ang siyang ginamit niya mismo para magsalita ng pagpapala. Magpahayag, amen, ng kabutihan ng Diyos sa kanila at ng kanilang katibayan sa pananampalataya. Hallelujah. Isang bagay yung isang believer nagpatotoo. Sabi, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, may sakit ako, pero pinagaling niya ako, aming pamilya, ay binago niya, lahat kami ngayon naglilingkod. Diba? Salamat sa Panginoon, that's glorious. Pero isipin niyo, kung isang kalaban ay makontrol ni Lord at papuntahin dito sa harapan, at alam niyong walang ibang sinabi kundi paninira at lahat laban sa inyo. Pero by the power of God, pinapunta diyan sa harapan at sabihin, itong mga believer dito, talagang walang katulad niyo. Ang Diyos talaga ay nananahan sa inyo. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang pabor sa inyo. At ang Diyos na pinaglilingkuran niyo ay buhay. At siya'y dumidinig ng panalangin. Amen. Iba kayo sa lahat ng mga tao at lahat. Habang siya'y nandoon sa control ni Lord. Hindi ba't mas malalahati yun na yung kalaban nyo mismo ay magpatotoo para sa iyong kalulatihan, para sa kalulatihan ng Diyos. Amen. And one of these days, yun ang sabi ng Scripture. Amen. Every knee shall bow. Every tongue shall confess. Kung meron mang bibig ang diablo, kung meron man siyang tuhod, can you say amen? Si Satanas na isama nyo, pagdating ng araw na yon, ikukumpisal niya na si Kristo ay Diyos at Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. Sa kalulatian ng Ama sa langit. Can you say amen? And it will be glorious, hallelujah, na yung kalaban mismo natin ay kailangan magpatotoo ng ating tunay na pananampalataya at ng kadakilahan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Anong ginagawa ng Diyos dito? Ba napakita niya, He's the master of all circumstances. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Pwede niyang pamahalaan ng anumang sirkumstansya. Pwede niyang pihitin ng isang bagay na nilalayo ng diablo na ipanakit sa inyo at ito'y gawing pagpapala sa inyo. Hallelujah! Pag meron pa parating na pagsubok at tila nakakatakot, amen, magtiwala ka sa Diyos. Dahil kaya niyang pihitin yung binabalak na diablong masama at gawin itong pagpapala sa iyong buhay. Exactly.
Layunin ni Balak na sila'y sumpahin. Pero yung layunin na yun ay pinihit ni Lord at ginawang blessing ni Lord para sa Israel. Sabi dito, according to this time, it shall be said of Jacob and of Israel, what hath God wrought? Ano yun? Amen. Ganito kadakila ang gawa ng Diyos. Sino sinasabi dito? Sa panahong ito, amen, hayaan niyong maipahayag na ganito kadakila ang mga gawa ng Diyos. Amen, tungkol kay Jacob at saka sa Israel. Now, walang control si Balaam. He was completely under the control of God at this very moment. Yung mga bagay na ito, hindi niya gustong paniwalaan. Hindi niya pinaniniwalaan. Ayaw niyang paniwalaan at ayaw niyang sabihin. Bakit? Kasi hindi niya matatanggap yung gantimpala. Kaya nga sumusunod siya. Kung saan siya akayin nito si Balak dahil siya yung umaasa pa rin. Amen? Na somehow, masusumpa niya itong Israel nito. At pag nagawa niya yun, makakamit niya na yung parangal. Makakamit niya na yung bayad. Doon sa hinihiling ni Balak. Alright, verse 24. Behold, the people shall rise up as a great lion. Nagpatuloy siya. Behold, the people shall rise up as a great lion. Itong great lion ito, ang tinutukoy nito is the aged monarch. Hari. Yung lalaking haring leon. Yun ang ibig sabihin dito. Ang bayan daw ay babangon tulad sa isang dakilang leon. Hari ng kagubatan. Hindi lang hari ng kagubatan, hari ng pride niya. Ng grupo ng mga leon. Siya yung hari sa kanilang lahat. Amen? Kapag ang hari ay dumating, lahat ng mga nagyayabang ay tumatahimik. Merong mga leon na nag-aastang bigatin at nagmamayabang at lahat at kinakaway-kaway yung kanilang buntot. Pagka dumating yung hari at ito'y umungan, lahat ng kanilang buntot ay nababahag. Bakit? Hari yung dumating. Amen? At hindi niya kailangan magmalaki, hindi niya kailangan magmayabang. Lakad pa lang niya ay kailangan nilang kilalanin. Hari yun. Makapangyarihan yun. Tigil na tayo sa pagmamayabang natin. Hari na yung dumating. At hindi lang yun. Yung haring leon ay nagmamarka yan ng kanyang boundaries, ng kanyang kaharian. Tama ba yun? Yes. Kasi territorial yung mga yan eh. Diba? Kumbaga sa aso, yung mga aso, napansin nyo yun, territorial din yung mga aso eh. Diba? Minamarkahan nila yung boundaries ng kanilang teritoryo. Yung mga aso, excuse me, pero iniihian nila. Kung saan-saan, diba? Iniihian nila para sabihin, sa akin ito, wag kayong papasok-pasok dito na hindi nagpapaalam. Minamarkan ko ang boundary ng aking kaharian. At yun ang ginagawa ng leon. Di ko alam kung paano nila ginagawa yun. Marahil ganun din. Iniihian nila or whatever. Nag-iiwan sila ng amoy doon para sabihin, hanggang dito ang aking teritoryo. Hanggang dito ang boundary. Amen. Bakit niya ginagawa yun? Hindi lang para sa kanya at sa kanyang pride, kundi para proteksyonan ang pride niya, amen, upang hindi masugod ng mga outsiders. Matiyak na walang, tawag dito ng pangunahing kalaban ng mga leon, hyena. At na iba pang mga mababangis na hayop na maaaring magbigay ng peligro sa kanyang pride. Amen? May marka yun. Minamarkahan niya ang boundaries. Amen? At nagbabantay siya sa tuwina. Pag merong outsider na pumunta, lagot yung outsider na yun sa kanya. Lagot siya sa hari. At ito'y pinipresenta ngayon parang isang parabola. Sabi nga dito sa Biblia. Amen, na yung Diyos nila, amen, ay ginawa silang parang leon na nagmamarka ng kanilang boundaries. It's God through them. Marking. God is the great Lion of Judah. Can you say amen? At siya'y bumababa. At minamarkahan niya yung boundary ng ating kaharian. Nung kanyang kaharian, tinitiyak niya, amen, na walang outsider. Haloy na basta-bastang papasok at mananakit sa kanyang pride. Why? That's his sweetheart. Hindi niya pwedeng hayaan na galawin siya ng basta-basta lamang ng kung sinong mabangis na hayop. Lagot siya sa hari. At hindi lang yun. Sinasabi niya sa kanyang sa kanyang reyna, na binubuo ng mga leon. Pride niya. Amen. Hanggang dito lang kayo.
hindi kayo dapat maging kaitsura nila. Ito lang ang boundary nyo. Can you say amen? Huwag niyong gawin niya, huwag niyong gawin ito. Amen? Parang akala nyo hinihigpitan lang kayo, but that's God, the lion, putting a mark on the boundary. Ito ang dapat niyong gawin. Ganito kayo dapat umasta. Ganito ang kaayusan sa iglesia. That's the boundary. Hallelujah. At yun ay mahalaga sa Kanya. At Kanyang pananagutin ang sino mang hindi rumespeto dun sa boundaries na yun. The people shall rise up as a great lion and lift up himself as a young lion. Una, great lion. Pagkatapos, young lion. Yung young lion, ito yung mga, actually, ito yung tumutukoy. Amen? Sa mga lioness. Predatory lions. Mga bata pa, sila yung nangahabol, sila yung nangahunting, sila yung pumapatay ng kanilang kakainin. At alam nyo ba, kung kayo nag-aaral tungkol sa buhay ng mga leon, na ang madalas na naghahanap ng makakain ay hindi po yung hari. Tama? Kundi yung mga babaeng leon. Amen? They do the stalking, they do the hunting, they do the killing for the king. Pagkatapos nilang matumba na yung kanilang, tawag dito yung kanilang nahuli. Excuse me. Ay saka darating yung hari. And they will give way for the king. At hayaan nilang mag-enjoy yung hari doon sa kanilang nahuli. You see? Sino bang naghahanap? Sino bang humaharap sa pagsubok? Ang nobya. Ang nobya. Tayo ang kanya sinusugo. Hindi lang yon. Hindi lang tayo humaharap sa mga pagsubok. Tayo rin ang naghahanap ng mga predestinated seed na kailangan pa madala sa kaharian. Hallelujah. At lahat ng yan ay para sa kalulatihan ng hari. Hindi para sa ating kalulatihan. Amen. Pagkatapos natin magawa lahat ng ating nagawa, amen, we make way for the king. Para siya'y malalahati. Para siya'y hallelujah, mapapurihan. Para siyang may taas, hindi tayo. And Brother Branham said, the church is actually God's protection, the horn. Sa church ages, remember, review. Ano yung 7 sungay sa kordero? Sabi niya, yan ay ang iglesia. Ang horn ay protection. 7 sungay. Bakit? 7 kapanahunan ng iglesia. Ang iglesia ang nagsilbing proteksyon ng salita ng Diyos. Silang nag-iingat. They stand for it. Kahit anong mangyari. Hindi nila hayaang masalaula. Can you say amen ang salita ng Diyos sa kanilang panahon? Why? They are the horns of the Lamb. Hallelujah. Praise God. Huwag kayong tatahimik pa kasi nasa laula ang message. You speak the truth. You show them in the scripture. You prove to them, this is thus saith the Lord. This is not the work of man. This is God Himself coming down. Ang Diyos ang nagsabi na isasauli niya lahat ng mga bagay. And that's what you're seeing. Dapat magawa nating maipaliwanag sa mga tao na nagtatanong, bakit ganyan? You are the horn. Huwag kayo papayag na sabihin na yan ay mga kulto at lahat kailangan magawa niyong sabihin, pakatunayan ko sa inyo, hindi ang kulto. Yan mismo ay pinangako ng Diyos. At narito siya, tinutupad niya kung ano yung kanyang pinangako. Hallelujah. And you live the word. You live the life. Amen. Yun ang magpapatunay. Amen ang mensaheng ito. Kayo nagsisilbing sungay. Hallelujah ng kordero. So you see, the lioness, the young lion. Hallelujah. Magbabangon daw siya. Hallelujah. Tulad sa batang leon. He shall not lie down until he eat of the prey and drink the blood of the slain. Isipin niyo kung ano nang nararamdaman ni Balak. Kaya sa susunod na talatang sabi ni Balak, sa verse 25, and Balak said unto Balaam, neither curse them at all, nor bless them at all. In other words, wag, tama na. Tama na. Takot na ako eh. Tapos pinagtitibay mo pa na gusto yung kapangyarihan
ng bayan na ito at ng Diyos na nagpoprotekta sa kanila at ng hari na nasa kanilang kalagitnaan. Tapos sinasabi mo pa kung anong kapangyarihan, amen, ang nagre-represent sa kanila, anong klase ng kapangyarihan ang nasa likod nila. Tama na, huwag mo na lang silang sumpain, huwag mo na rin silang pagpalain. In other words, tikom ng bibig. Because Balaam couldn't do anything but to speak what the Lord has put in his mouth. Remember now, kikita nyo ang pagkilos, paggana ng isang kaloob sa isang bulaang propeta. Hallelujah. So sabi niya, verse 25, tama na. Huwag mo na lang sumpahin. Huwag mo na rin siyang pagpalain. Verse 26, but Balaam answered and said unto Balak, told not I thee, saying, all that the Lord speaketh, that I must do? And Balak said unto Balaam, right? So sabi ni, nag-isip na naman si Balak, hindi talaga ubra. Pero nakaisip na naman siya. Sabi niya sa verse 27, and Balak said unto Balaam, come, I pray thee, I will bring thee unto another place. Ilan na yung lugar na sinubukan niya? Naalala yun, isang mataas na lugar, pagkatapos tinaas pa niya ng konti, pero hindi pa rin umubra. Pero ngayon ay sabi niya, ganito, sa ibang lugar kita papupuntahin. Baka doon umubra. Yung panunumpa na gusto kong mangyari laban sa Israel. In other words, baka pagdating doon sa lugar na yun, ay hindi na sila kayang proteksyonan ng Diyos nila. Remember, si Balak ay isang Hiteno at naniniwala siya sa maraming iba't ibang Diyos. Diba? Merong Diyos ng lambak, may Diyos ng burol, may Diyos ng bundok, may Diyos ng karagatan, may Diyos ng ilog, may Diyos ng... Diyos ko. Ang dami nilang Diyos. Right? So, in other words, ang sinasabi niya dito, hallelujah, baka yung Diyos na to nila ay Diyos lamang ng kabundukan. O Diyos lamang nitong lugar na ito. Baka sa ibang lugar, hindi na sila kayang proteksyonan ng kanilang Diyos. Sorry, Balak. Pero hindi ganyan ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos ng lahat ng dako. Siya ay Diyos ng kabundukan, oo, pero siya ay Diyos din ng lambak. Hallelujah, wala yan sa lugar. Hallelujah, isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-iingat sa kanyang mga anak. Hindi siya Diyos lamang, amen, pagka ang lahat ay mabuti at nasa bundok tayo at nagtatagumpay tayo, pinagpapalang ating negosyo, malusog tayo at wala tayong makakaaway. Oo, ang Diyos talaga ay Diyos ng kabundukan. Salamat sa Panginoon, nagdiriwang tayo, pero pagbaba natin sa lambak, pakiramdam ng iba sa atin, naisip ko tuloy, iba sa atin, meron pa rin hidden mentality. Na pagbaba nila sa lambak, akala na, nansan na yung Diyos? Nansan na yung Diyos? Nansan na yung nagpala sa akin dun sa bundok? Ilang buwan pa lang nakakaraan, ganito ang aming kalagayan. Ngayon ganito ang kalagayan, nansan na yung Diyos? Nandyan pa rin sa lambak! Wala tayong ibang Diyos para sa bundok, at ibang Diyos para sa lambak, at ibang Diyos para sa dagat. Ang Diyos natin ay Diyos ng lahat ng lugar. Amen. Mapa sa bundok man tayo, masa lambak tayo. Hallelujah. Nasa pagtatagumpay, nasa pakikipagbaka, nasa karamdaman. Can you say amen? Sa panahon ng kalusugan, kagipitan, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya'y kasama natin. Hallelujah. At meron siya mga pinapahintulutan sa ating buhay. Amen. Mahirap, masakit, pero hindi ibig sabihin nun, umalis siya dun sa lugar na yun. Kasama niyo siyang dumadaan sa mga lambak. Hindi tayo pagano, hindi tayo Hiteno. Amen. Ng Diyos natin. Hallelujah. Ay depende kung saan tayo naroon. Sabi niya, I will bring thee unto another place. Peradventure, it will please God that thou mayest curse me them from thence. Baka doon sa lugar na yun, umubra na. Praise the Lord. Baka doon sa lugar na yun, mahina ang kanilang Diyos. Kaya wala siyang magawa kundi masumpa na ang Israel. Verse 28, and Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon. Yung Peor po ay isang lugar na kung saan dalawang tuktok ng bundok ay nagsasalubong
Pero sa pagsalubong nila, somehow ay meron pong tawag dito, biyak, o merong puwang na nabuo. At doon, ay pwede kang tumingin at makita mo yung banda pa roon ng disyerto. And remember, doon sa unang lugar na pinapuntahan ni Balak kay Balaam, nakita niya ang lahat ng Israelita. At sabi, napakarami nila. Remember? At sa mga Hiteno, remember, ano ang kanilang paraan? Kung gusto nila sumpain ang sinumang grupo ng mga tao, kailangan makita nila lahat. Dahil lahat na makikita nila, yun ang kanilang masusumpa. Pero imbis na masumpa nila, ay namangha sila sa kadakilaan ng Israel dahil sa dami nila. Di ba? Kaya nilipat siya sa mas ibang lugar na kung saan yung likod na bahagi naman ang makikita sa kanila. At ngayon naman ay mas maliit na bahagi ang makikita sa kanila. Baka sakalin dito, amen, pagka hindi yung buong Israel ang makita mo, kundi maliit na bahagi, ay baka masumpa mo na sila. So ito yung Peor. Dito sinasamba si Baal. Kaya ito ay Baal Peor. Diba? Alright. At ang sabi, ito raw, siwang na yon ay nakatingin dun sa Jeshimon, kung saan naroroon ang mga Israelita. At itong Jeshimon, ayon sa Bible ay, ang pronunciation dito ay Yeshimon. Ibig sabihin ay waste, wilderness, desert, desolate place. Sabihin, ilang na lugar. Yung kinaroroonan ng Israel ay disyerto, ilang, tuyo. Walang kabuhay-buhay. Pero sabi sa verse 29, and Balaam said unto Balak, build me here 7 altars and prepare me here 7 bullocks and 7 rams. Remember, 7 is God's number, right? The number is good and right. Pero pag ito'y ginamit mo sa pagsamba at pagtatayo ng altar, ano yun? Yun ay paghahalo ng paganism o heathenism sa tunay na pagsamba. Dahil yung 7 altar ay hindi kailanman ginamit ng sino mang mga sumamba sa Diyos dati. Hindi gumamit si Moses ng 7 o ng sino bang mga propeta. Isa lang altar palagi ang ginagamit nila. So you see, dito pala makikita nyo yung paraan, yung gawi ni Balaam. Amen? At yung turo niya na hinahalo niya ang paganism doon sa katotohanan. Alright? Yung 7 ay numero ng Diyos pero hindi ang ginagamit sa pagtatayo ng altar. Dapat isa lang ang altar. Isa lang ang provided place of worship. Can you say amen? Hindi 7. Isa lang ang provided place. Alright, at ang sabi dito, and prepare me here 7 bullocks and 7 rams. Tama yung mga alay. Bullocks and rams representing Christ. Verse 30, and Balak did as Balaam had said, and offered a bullock and a ram on every altar. Nakita niyo dito? Si Balaam, di ba kung ayaw niya talaga sumpain, kung talaga naniniwala siya, talaga hindi niya kayang sumpain, hindi pwedeng sumpain, dapat din na siya sunod kay Balak eh. Pero kung saan siya kalad ka rin, sunod-sunuran siya. Gawi ni Balaam. Dahil sa reward. Kung saan siya kalad ka rin, kung saan may pakinabang, kahit alam niya hindi na tama eh. Pero may pakinabang dun eh. Di ba? Sunod-sunuran siya ron. Intindihan nyo? Alright. And so, sabi dito sa verse 1 ng chapter 24, nakatalo na tayo sa 24. And when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not, as at other times, to seek for enchantment, but he set his face toward the wilderness. Kung naintindihan niyo itong verse na ito, pinagtitibay yung sinabi ko kanina. Nung makita raw ni Balaam na kinalulugod ng Diyos na pagpalain ang Israel, wala siya magawa. Yun ang gusto ni Lord. Yun ang kinalulugod niya gawin. Amen. Ang pagpalain ng kanyang bayan. Sabi, hindi na raw siya sumubok katulad nung ibang panahon na kulamin o gumamit ng enchantments. In other words, sinubukan ni Balaam na gamitin yung enchantment niya bilang soothsayer. Nung una nakita niya, hindi ko kayang gamitin yung aking pagiging propeta. The real gift of God. Dahil yung lumalabas lang ay puro pagpapala. Puro mabuti para sa bayan. Kaya may mga pagkakataon na sinubukan ni Balaam yung enchantment niya. Naintindihan niyo? Pero nung nakumbinsi siya dito sa verse 1 ng chapter 24, sabi niya, nung makita niya, nakumbinsi siya sa wakas ng lubusan na ang gusto ng Diyos ay pagpalain ng Israel.
Sabi, hindi na siya sumubok katulad nung dati na gumamit ng enchantment. Are you listening to me? But he set his face toward the wilderness, and Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes. Yung revelation, natanggap niya, na ang gusto lang ng Diyos ay pagpalain ang kanyang bayan. Actually, ay nagsimula. Kumbaga, nagbunsod sa kanya para muli ay maiangat siya sa isang realm na kung saan yung kanyang kaloob bilang propeta ay muling gagana. Ang sabi, kanyang itiningin ang kanyang mga mata sa ilang. Verse 2, and Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes. And the Spirit of God came upon him. All right? The Spirit of God came upon him. You might say, Padre, yun naman pala, Espiritu pala ng Diyos, and it came upon him. Pwede pala yun. The Spirit of God may come upon you, pero ikaw ay hindi mababago. Bakit? Kasi He comes in the form of a gift. Hindi siya dumating, amen, in grace or in mercy. Para ikaw ay iligtas, para ikaw ay baguhin. Can you say amen? Para ikaw ay hubugin. That's God coming upon us in mercy and in grace. Pero dito kay Balaam, ang sabi, God came upon him, amen, in the form of a gift. Alright? At makikita nyo dito, hallelujah, na nung tumingin siya sa mga Israelita na nasa, tawag dito, nasa ilang, tuyong lugar, walang kabuhay-buhay, anong nakita niya? Ang sabi niya, ang nakita niya ay ang Israel daw ay nananatili sa kanilang mga tolda ayon sa kanilang mga tribo. Ano ito? Anong nakita ni Balaam? Nung siya iangat muli ng Diyos doon sa spear na yun, amen, doon sa gift niya, doon sa mataas na lugar kung saan gumagana ang kanyang kaloob, ang nakita niya sa kabila ng pagiging, tawag dito, disyerto ng kinaroroonan ng Israel. Sana spiritual kayo. Sa kabila ng klase ng panahon na kinabubuhayan natin. Amen. Remember na, I'm typing Israel to you, to us. Amen. Pagtingin, amen, ng mga bulaang propeta. With the Spirit of God now, with the real perspective of God, ang makikita nila sa kabila ng hirap ng kanilang sirkumstansya, ng kanilang pakikipagbaka, sila ay nasa kaayusan. Balaam saw Israel in their adoption. Ang sabi, sila'y nanatili sa kanilang tolda. Walang nangangapit bahay. Walang, amen, nanggugulo sa lugar ng may lugar. Kundi may kanya-kanya silang posisyon. Alam nila ang kanilang lugar. Alam nila ang kanilang tolda. Ayon sa kanilang mga tribo. Adoption. Adoption, remember, merong 12 tribo at yan ay hinati sa 4. At merong 4 na insignia. 4 na banner. Di ba? May leon, merong mukha ng tao, di ba? Merong baka, at merong agila, at merong 3 tribo, bawat banner na yon. At nung tignan ni Balaam, amen, sa pamagitan ng vision na yon, ang Israel, hindi po yung wilderness ang napansin niya. Ang napansin niya ay yung kaayusan ng Israel. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. At ang sabi, the Spirit of God came upon him, and he took up his parable and said, Balaam the son of Beor had said, and the man whose eyes are open had said. Hallelujah. Saan ito? Amen. Pinapakita ng Diyos ngayon sa pamagitan ni Balaam kung ano ang nangyayari sa isang propeta kapag gumagana yung kaloob. So sabi dito, amen, si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi, the man whose eyes are open had said. Yung mata niya ay hinawakan ng Diyos. Para walang makitang iba, kundi yung gusto ng Diyos na ipakita sa kanya. In other words,
yung sarili niyang senses ay kinontrol ng gusto ng Diyos. Na wala siyang maramdaman na iba kundi yung gustong iparamdam ni Lord. Wala siyang masabi kundi yung gustong ipasabi ni Lord. Ayun ang nangyayari sa tunay na propeta. Now, just think of it now. Kung ito ay nagawa ng Diyos sa isang bulaang propeta, na sa itaas doon sa sphere na yun, na pagtingin niya ay wala siyang makita, kundi yung gusto ng Diyos ay ipakita sa kanya. In other words, magkaroon ng lubos na kontrol ng Diyos sa kanyang paningin. Eh di lalo na sa tunay na propeta. Naintindihan niyo ba? This gift of Balaam, kapag gumagana, at merong salitang pinasasabi si Lord, is infallible. Dahil ang Diyos ang nangungusap. Ang Diyos ang nagkokontrol sa kanyang lahat ng faculties. Siya ay ginagamit na instrumento. Naintindihan niyo? Oh, hallelujah. That's why, I realize, hindi tayo dapat magdiwang at magsaya na tayo nagagamit lang ng Diyos. Hallelujah. Ayokong magamit lang ng Diyos. Gusto kong yung kanyang salita ay aking masampalatayanan at aking mamahal. At maipahayag sa akin. At bumago sa aking buhay. Ayokong magamit lang dahil kahit mga demonyo minsan ay ginagamit ng Diyos. Kanyang mga kaaway ginagamit ng Diyos. Itong bulaang propetang ito ay ginagamit ngayon para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Para sabihin sa kanilang lahat, kita nyo, kayo ay nililito ko sa inyong sariling balak. I'm confusing you in your scheme. Masama kayong balak sa aking mga kaanak. Amen. Maghanda kayo. Lahat ng mga gagawin nyo ay kukontrolin ko. At kayo malilito. At hindi nyo alam kung anong nangyayari. Bakit nangyari ito? Bakit? Gusto ko ipakita na ako ang Diyos na may pamamahala sa lahat ng bagay. Sana nasusundan niyo ako. Amen. Sana magkaroon niya ng praise God, ng epekto sa inyo na hindi na kayo matatakot. Amen. Minsan sa mga pangyayari na biglang dumarating, alam natin ang Diyos has it all in His control. Narito itong bulaang propeta gustong sumpahin ng Israel. Pero nung siya itaas ni Lord, yun na naman, ang mata niya na nakabukas. Kaya nagsabi, verse 4, He had said which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. So pinapahayag ni Balaam, ito ang nangyayari sa akin. Pagka gumana yung kaloob ko, meron akong nakikita na ang Diyos ang nagpapakita. Meron akong sinasabi na ang Diyos ang nagpapasabi. Para bang ako I fall into a trance nang bukas ang aking mata. Kaya, lalo lang napapagtibay ng gusto. Yung paliwanag ni Brother Branham tungkol sa kaloob ng isang propeta. Sabi niya, isang propeta, hindi kailangang matulog para managinip. Then sabi, nakita siya ng pangitain, nang dilat yung kanyang mata. At maraming beses, may pipila ng mga pasyente dun sa mga gawain ni Brother Branham. At kinakausap niya yung pasyente. And his eyes become open to the other realm. At ipapakita ng Diyos sa kanya kung anong nangyari doon sa pasyente 4 years, 50 years ago. Sasabihin niya, ikaw ay na-involve sa isang aksidente. At ikaw ay tumilapon sa sasakyan. At tumama ang iyong ulo. At dahil doon, ay dinamdam mo na yung sakit ng ulo mo palagi. Pero pinakita sa akin ni Lord, na ikaw ay pumunta sa isang doktor. At sabi ng doktor, ganito, ganyan. At yung doktor na yun ay nakasalamin. At nang pumunta ka sa opisina, may kulay blue yung kanyang t-shirt. O yung kanyang polo. Sinong tao ang makakagawa nan? But what's that? Si Brother Branham ay dinadalo doon sa dimensyon na yun. Bukas ang kanyang mata, but he falls into a trance. He falls into a vision. At ang nakikita niya, ay yun lamang pinapakita ni Lord. And that vision, sabi ni Brother Branham, never fails. Pagka nanggaling sa vision niya yung kanyang sinabi, amen, you can be sure about it. Taya mo na ang kaluluwa mo, it will not fail. It's infallible. And he would say, thus saith the Lord. Kaya ang sabi niya, kung ano man yung nakita kong sinabi ko sa inyo, huwag niyong pagdudahan because it never failed one time.
Anong gusto ko sabihin sa inyo? Sa bulaang propeta nga gumana yun, lalo pa sa tunay na propeta ng Diyos. Amen? Sometimes may mga pangitain siya na kanyang papaliwanag. Siguro ganito, ganyan ibig sabihin niya. Minsan doon nagkakaroon ng hindi yun fallible dahil meron siyang mga haka-haka na sinasabi. Pero kapag, praise God, ang Diyos ay bumaba at sinabi sa kanya yung tunay na kahulugan ng vision na yun, then it becomes infallible again. Bakit ang Diyos mismo nagbigay ng paliwanag doon sa nakita niyang vision? Hallelujah. Sabi niya sa isang bata minsan, sa isang dalaga, I believe, sabi niya, nung bata ka pa, pagkagaling mo sa eskwela, ay hinabol ka ng aso. At dahil doon, ay nagkaroon ka na ng phobia sa aso. Sabi niya, wala ka namang sakit. Pero yung nervyos na yun, nagaling doon sa phobia sa aso, ang dahilan kung bakit ikaw ay masyadong nervyosa ngayon at ang pakiramdam mo ay kung ano-ano ang iyong karamdaman. Sabi niya, ang problema mo lang ay yung scarred spirit. Praise be to God. Nakadilat si Brother Branham, pero nakakakita siya sa kabilang dimensyon ng mga pangyayari na hindi mapapasubalian. At kailangan nilang sabihin, that's exactly the truth. Isang babae nakita niya, meron kasamang ibang lalaki. At munti kayong tamaan ng tren. Sabi niya, kaya hindi ka gumaling-galing kasi meron kang tinatago. Sabi niya, ikumpisal mo yan sa asawa mo. Sabi niya, hindi ko pwedeng gawin yan kasi lagot, matagal na kami believer. Pag sinabi ko yan, baka kami ihiwalay ng iglesia. Kami excommunicate. Hindi ko pwedeng gawin yan dahil paano yung aking asawa? Siya i-diakono or something. Sabi niya, huwag kang mag-alala kasi asawa mo nakita ko. May kukumpisal din sa iyo. What's that? Oh, hallelujah. Marvelous grace. Marvelous work of God. Hallelujah. Pag inangat ka ng Diyos dun sa lugar na yun, and you have that gift, amen, it will not fail. At anong sinasabi dito sa atin? Amen? Pagtingin sa atin ng propeta ng Diyos. I believe, amen, this is also a type of what Brother Branham saw beyond the curtain of time. Nakita niya na tayo sa ating adoption. Nakita na niya tayo sa ating kaayusan. Nakita niya na tayo sa ating theophanies. Can you say amen? And that will not fail. Hallelujah. At kasi bumaba para sabihin sa atin, amen, kayo ay pupunta ron lahat sa isang lugar na hindi ko kaya i-describe ng aking salita. It's beyond perfection. It's beyond sublime. Hallelujah. Pero ang sabi niya, isang bagay, alam ko, walang makapapasok doon ng walang divine love. Kahit anong gawin niyo, wag na wag kayong papayag na hindi niyo matanggap ang divine love ng ating Panginoon dahil yun lang ang papasok doon sa lugar na yun. And I say, it's been spoken already, it will not fail. At ang sabi, nakita niya yung mga convert niya. At narinig yan, tinig ng hari, the shout of the king. May nag-uusap sa kanya, sabi, hindi mo pwedeng makita si Jesus kasi nandun pa siya sa mas mataas na lugar. Hindi pa ito trono. This is just under the altar. Remember? Sabi niya, kailangan mo pa kasing humarap sa kanya at tatulan ka ayon dun sa ministry mo. So sinabi mo sa mga tao. Ang sabi niya, si Pablo ba'y kailangan hatulan? Yes, kailangan din siyang hatulan. At ang sabi ni Brother Branham, nung marinig niya yun, then panatag ako. Hindi ako natatakot dahil pinangaral ko lamang kung anong ipinangaral ni Pablo. Alam ko na papasok kami dito sa lugar na ito at ako ay tatanggapin kasama ng mga convert ko. At sabi, libo-libo na mga tinig ang nagsigawan. Nagtaas ng kanilang mga kamay at ang sabi nila, we are resting on that. We are resting on that. Friends, hindi lang ito kwento ng isang taong, naparami ng kain. At nung matulog siya, nakapanaginip siya ng ganito. This is a prophet, a true prophet of God. Lifted up beyond the curtain of time. Para sabihin, amen, na kayo ay papasok doon dahil sa kanyang mensahe. At nakita niya ang kaayusan ng new heaven and new earth.
Nakita niya kayusan ng New Jerusalem. At doon sa kanyang pangaral, naalala niyo yung pangaral niya? Hallelujah. Tungkol doon sa, amen, sa, tawag dito, sa future home. Dinescribe niya doon kung ano magiging itsura ng inyong tutuluyan. Dinescribe niya yung, amen, tawag dito, lantay na gintong, praise the Lord, na daanan. Pagkatapos, mga tahanan, ayon sa inyong panlasa. Dahil alam niya kung ano yung gusto niyo. Sabi niya, kaya dinisign niya yun ayon sa panlasa ng bride. At pagkatapos ay dinescribe niya kung paano ang tubig ng buhay ay agos mula sa trono ni Lord, dun sa pinaka-capstone. Can you say amen? At ito'y dadaloy sa inyong mga halamanahan. Hallelujah. At pagkatapos ay dadaloy patungo dun sa kapitbahay niyo sa bandang ibaba. Remember, it's a pyramid. At kayo hindi po maninirahan dun sa paanan ng pyramid. Dahil yung nasa paanan ng pyramid ay yung namuhay dun sa panahon ng unang kapanahonan ng iglesia. Eh, minsan kayo, nandun kayo sa pinakamalapit sa trono dahil kayo nabuhay sa huling kapanahonan ng iglesia. What's that? God saw the bride, hallelujah, sa kanilang mga tolda, sa kanilang tabernakulo, sa ilalim ng kanilang mga sagisag, in their adoption. Can you say amen? Sa tamang lugar nila. Amen. That's it. Tingnan natin as we close now. Read it again in verse 2. And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes. Hallelujah. And, ang sabi dito, the Spirit of God came upon him, and he took up his parable and said, Balaam the son of Beor had said, and the man whose eyes are open had said, he had said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. And sabi, how goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel. Hallelujah. Nung patinginin siya ni Lord, ano nakita niya? Kainaman ng mga tolda at tabernakulo ng Israel. Hallelujah. So verse 6, as the valleys are they spread forth, as gardens by the riverside, as the trees of line aloes which the Lord hath planted, and as cedar trees beside the waters. He shall pour the water out of his buckets, and his seed shall be in many waters, and his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted. Shall be the name of the Lord. The bride, amen, sa future home. It has been spoken, so it shall be done. Nilagay ng Diyos ang selyo dun sa mga salitang yun. Ang propeta niya na naging tapat sa mensaheng ito. Hallelujah. Pinakita na sa atin kung ano ang ating magiging kalagayan pagdating na araw na yun. But you see, spiritually speaking, bago kayo pumunta roon at makita yung ganong kaayusan, and you be there in your tents, in your tabernacles, amen, kailangan dito pa lang, spiritually, ay makita nyo na yung mga lugar. Saang tolda ba kayo nabibilang? Saang tabernakulo ba? Saang anointing ba kayo napapasailalim? At tayo gumalang sa isa't isa. Kahit anong mangyari, hallelujah, praise the Lord. Respetuhin natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Nung makita yun ni Balaam, alam niyo ang sukat nung pagkakakalat ng Israel, 12 miles by 12 miles. Ganong kalaki, ganong kalawak. 12 miles pa ganon, 12 miles pa ganito. Amen? Napakalawak. Amen? At nasa kaayusan. Kung baka parang mga sundalong nakapila ng maayos na maayos sa kanilang mga platoon, kanilang tropa, kanya sa amen, ay maayos na maayos. Paano makapapasok ang kalaban nang hindi nagagapi sa kanila? Praise the Lord. Sa gitna ng Satan's Eden na ito, sa Laodicea, pumwesto tayo sa tamang lugar. Natin alam kung ano ihatid ng 2016, pero kahit anong mangyari, manatili kayo sa inyong lugar. Amen. Na pag tinignan kayo ni Satanas,
at siya'y nagbalak na kayo ay saktan, ay magdalawang isip siya dahil nakita niya ang kaayusan ng bride. Sa kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang ministry, kanya-kanyang tahanan, merong saserdote na nangunguna. At alam nila kung saan sila nabibilang. Alam nila kung ano ang kanilang pagkatawag at kung ano ang kanilang posisyon. Higit sa lahat, alam nilang lahat na ang hari ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen. Hallelujah. No wonder, ang kanilang kapangyarihan ay katulad ng unicorn, katulad ng leon na dakila, at katulad ng isang batang leon. Lahat ng yan ay sumasagisag sa nobya ni Kristo. Ayon mismo sa hula ni Balaam na kanyang binigkas sa pamagitan ng tamang kaloob, bagamat siya ay maling propeta. Ang kanyang hula hanggang ngayon ay natutupad at matutupad. Maging sa literal na Israel, mangyayari yung kanyang nakita. You see, as far as, amen, hallelujah, as far as prophecy, ang prophecy ni Balaam ay tama. Because he had the right anointing upon him. It will not fail. Pero salamat sa Panginoon, yun ang paraan niya para sabihin sa atin, hallelujah, na kayo din naman ay merong magandang kinabukasan. Ang panukala niya sa inyo ay puros mabubuti para magkaroon kayo ng maiging kawakasan sa inyong buhay. Tayong lahat ay nagsitayo ngayong gabi. Hallelujah. Sambahin natin siya. Meron ko narinig na kinakanta kanina. Lord, draw me nearer to your side in your presence. May I humbly hide. Amen. Please, mga young people, kanta natin kanina yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Just think of this song now, bago tayo manalangin. Hallelujah. Help us, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. At times I feel alone. Yes, feel like living on my own. And peace of mind is very hard to find. Thank you, Father. But when I call on you, a friend is always true. You comfort me and lead my cares behind. Lord, draw me nearer. Help us, Lord, to your side. Father, in your presence, may I humbly hide and grant me strength to face the coming day. Dear Jesus, we love you. In all your grace, just yield me to your way. I could feel his spirit leave, and I fall down on my knees to God and pray. Help us, Lord. Lift me out, Lord, from sin. Lift me out from sin. Let your spirit reign within, and most of all, just draw me close to thee. Yung ating pagnanasa sa taong darating. Hallelujah. Lord, draw me nearer to your side, and in your presence may I humbly hide and grant me strength to face the coming day. Help us, Lord. Help us, Father. In all your grace, just yield me to your way and draw me close to thee. Sing it once again. Lord, draw me nearer. Oh Lord, draw me nearer. Oh yes, Lord, to your side.
presence, may I humbly hide and grant me strength to face the coming day. In all your grace, just yield me to your way and draw me close to thee. Hallelujah, dear God. Salamat po sa iyong mga salita ngayong gabi. Alam ko po, Panginoon, sa mga pinili mo, napakahalaga po ng aming narinig ngayong gabi na mapagtibay sa amin na yung kaloob na binigay mo sa amin sa panahong ito ay isang napakahalaga na kaloob na inilaan mo para sa iyong nobya. Hindi ka lang po nagsugo ng isang tunay na propeta na may ganitong klase ng kaloob, kundi nagsugo ka ng mensahe na babago sa amin. Lumukob ka sa propetang yun in mercy, not just in gift. Lumukob ka sa propetang yun in grace, not just in a word of prophecy. Para ipangusap, Lord, ang kasakdalan ng iglesia. Kung paanong sa pamamagitan ng salita mo nalika lahat ng bagay. It was just your word, Father. And you believed in your own word that lahat ng sinabi mo ay isa-isang nabuo, isa-isang nabuo, isa-isang. They all came into existence because you said it. We realized, Lord, may mga bagay na sinabi ang propeta hindi namin lubusang maintindihan. But he said it, Lord, under that inspiration, under that gift, Lord, to be a sign of the Messiah. Para ipakita na ikaw ito, Panginoon, the discerner of the thoughts and intents of the heart. Ikaw yung nangusap sa amin sa huling panahon. At nung sabihin mo merong iglesyang lalabas na walang bahid, walang dungis, sakdal, birhen na salita. Magiging salita mo na hindi madadaya, hindi mahuhulog, hindi, Lord, magagapi sa anumang paraan. Ang salitang yun ay creative word, Lord. Kung paanong lahat ng iba pong nilikha mo ay lumabas ayon sa iyong pagkakasabi, ang iglesia ay lalabas ayon sa pagkakasabi mo through the mouth of your prophet, Lord. And dear Jesus, we just want to yield ourselves to you. Huwag mga tuwiran, huwag kumontra, kundi namin maintindihan. Ibig sabihin nun, kailangan naming sampalatayanan. Dahil kung maintindihan namin, di na namin kailangan sampalatayanan dahil naiintindihan na namin. Mas lalong di namin naintindihan, mas nangangailangan kaming sumampalataya, Lord. At habang kami higit na sumasampalataya, lalo mong bibigyang buhay ang mga salita mo na binitiwan sa huling panahon. I pray, dear God, for this year that's coming, dagdagan mo po kami ng pananampalataya. Ang kapangyarihan mo ay sapat na, ang kapangyarihan mo ay available na, lahat-lahat, Panginoon, available na para sa nobya. Pero sabi ng aming propeta, kailangan po ng kamay ng pananampalataya para yung kapangyarihan at yung salita mong iyong binigay sa aming panahon ay aming mahawakan at aming maangkin at aming magamit ayon sa pangangailangan namin. Grant it, Father, I pray. As we pray tonight, Panginoon, padaluin mo ang iyong Espiritu, not just to come upon us, Lord, but to dwell in us, stay in us, keep us, Lord, and seal us, Lord, in your kingdom. We love you. Amen. Tayong lahat ay patuloy na mananalangin sa iba't ibang posisyon na nais nyo. Continue to pray, praise Him, worship Him. Taas natin sa Kanya lahat ng ating mga kahilingan.
Thank you, Jesus. We love you, Father. Yes, Lord. We love you. Thank you. Thank you, Jesus. We love you. Yes. Oh, yes. Amen. Oh, Lord, draw me nearer to your side. In your presence, may I humbly hide and grant me strength to face the coming day. Yes, Lord. In all your grace, just yield me to your way. Draw me close to thee. Last stanza, let's just sing it. At times I've been deceived, I could feel His Spirit lead, and I fall down on my knees to God and pray. Yes, Lord. Lord, lift me up from sin. Let your Spirit reign within, and most of all, just draw me close to thee. Lord, draw me nearer to your side. In your presence, may I humbly hide and grant me strength to face the coming year, Lord. Hallelujah. In all your grace, just yield me To your way and draw me close to thee. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Susunod na Sunday, gusto ko lang palala bago tayo maghiwa-hiwalay. It's gonna be a general service. Pero yung susunod na linggo, pagkatapos noon ay magkakaroon tayo ng communion at praise God, magkakaroon na tayo ng pagka-communion. Ibig sabihin, general service pa rin ulit yun, di ba? General service umaga and then lahat ay invited din sa ating communion. So, extend natin ng konti yung ating general service papasok ng 2016. Pero dun sa January, supposed to be magpapalit na tayo ng grupo para hindi kayo malito. Pagkatapos ng second Sunday natin, ng ating communion, amen, ano yung grupo, Brother Eddie, yung magiging pang umaga? 2, 3, and 4 pang umaga. Okay. 1 and 5 pang hapon. Alright? So, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Aking pong tinatawagan ngayon ating kapatid, Brother Joseph, para pangunahan tayo. Tapusin natin gawain ngayong gabi. Bless you. Thank you, Lord. Yes. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord God. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh God, Ikaw po, Panginoon, ang nasa aming kalagitnaan sa gabing ito na patuloy na nangungusap. Lord, wala po kami pwedeng itago. Wala po pwedeng, Lord God, ilingid, Panginoon, dahil alam mo lahat ng bagay. Kung paanong Ikaw ang Diyos ng lambak at Diyos ng kabundukan, Ikaw ang Diyos ng lahat, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, kung ano ang aming kalalagayan sa iyong harapan. Wala po kaming inihiling na maging, Lord God, maging kung sino, Panginoon, sa ibabaw na ito. Kundi, Lord God, hiling lang namin, Panginoon, Lord God, na magawa namin tup-tup din, Panginoon. Kung ano, layo ng aming buhay, Panginoon. Kung paano nakita mo, Panginoon, sa pangitain, sa pamamagitan ng iyong mga propeta, Lord God, na kung ano kami, Panginoon, gayon nawa, Panginoon, ang aming maganap, upang, Lord God, kami magbigay kaluguran, kapurihan sa iyong banal na pangalan. Lord, narito po kami, Panginoon, mahabang panahon, O Lord God,
taon ng mga lumipas, oh Lord God, na tila baga, Lord God, malabo sa amin tatapot ngayon, palinaw ng palinaw, Panginoon, ang katiyakan, oh Lord God. Dahil nakikita namin ang araw ng bukas, Panginoon. Ang araw ay muling sisikat, Panginoon, na matingkad, Panginoon. Makikita namin ang realidad kung sino kami, Panginoon. Oh Lord God, napakasarap, Panginoon, namnamin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, anong pwedeng ihambing dito, Panginoon, kundi Lord God, naway patuloy, Panginoon, na ito'y maranasan namin, oh Lord God, sa aming mga buhay. Wala kaming pwedeng ipalit, Panginoon, kundi Lord God, aming inahangat na makamtan pa, Panginoon. Hallelujah, ang mga hiwagang ito, Panginoon, Lord God, patuloy na dumaloy, Panginoon, sa kalagitnaan. Lord, gamitin mo po ang mga kaloob, Panginoon, upang higit kaming magmahalan sa bawat isa. Gamitin mo po ang kaloob upang higit kaming, Panginoon, na makataas ng antas, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Lord God, narito po kami, Panginoon. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay aming inialay at sinusuko sa iyong nalubos, Ama. Oh Lord God, pagkarihan mo nawa, Lord God, ang bawat isa. Lord God, katulad po ng aming sinasabi, huwag mo lampasan ng sino man, Ama. Kundi Lord God, kami lahat, kami Panginoon, ay makakita, Lord God, ng layon mo sa aming mga buhay at aming magawa, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pastor, oh Lord God. Salamat po sa paggamit at pagbigay mo sa amin, Panginoon, upang siya yung Lord God na siya po ang manguna, Panginoon, oh Lord God. At napakasarap, Panginoon, na merong nagbabantay, merong nagmamalasakit, Panginoon, na maranasan ng bawat sa Panginoon. Lord God, ikaw yun, sa iyo nang gagaling ang Espiritu niyo naman na, Lord God, na ipinupuspos mo sa bawat isa, Panginoon, upang maganap, Lord God, ang layon mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Lord, maraming po salamat sa gabing ito, Ama. Lord God, na higit na pinilinaw mo, Panginoon. Walang anumang, Lord God, bagay, Panginoon, pwedeng humadlang, Panginoon, upang, Lord God, maparoon kami, Panginoon, sa pangitahing iyon na ipinakita mo sa iyong mga lingkod na propeta. Maraming pong salamat. Patuloy mo po, Panginoon, na, Lord God, tanggapin ang mga paranghal, Panginoon, sa aming mga buhay, sa pamamagitan po, Panginoon, ng buhay na ang aming pagsunod sa iyo, na, Lord God, pagtalima ng iyong mga salita, at, Lord God, pagkapahayag ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga tao na didiliman. Lord, ang burden na way higit na, Lord, lumakas sa aming mga puso, upang, Lord God, abutin, Panginoon, yung mga dapat abutin, upang sila man, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Lord God, marami pong salamat. Naway ang iyong salita, Panginoon, makita sa aming mga buhay, na, Lord God, na kumikilos, at, Lord God, na gumagawa, Panginoon, kung paano, Lord God, ang marapat sa aming mga buhay sa mundong ito, na makita ang liwanag, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, Ama. Hallelujah, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pinagpala na kayo. Sinong pwedeng sumumpa sa inyo? Wala, sino man. Amen. Paalala lang, pagsalubong natin sa bagong taon, huwag natin gayahin ang mga makasanglibutang paraan ng pagsalubong. Iwasan niyo po yung paputok at lahat. Maaari ay manalangin tayo sa isa't isa. Mga pamilya natin ay tipunin natin sa ating kanya-kanyang bahay. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. God bless you. Pag-pray niyo po yung biyahe ko sa Sunday. Mapupunta sa Pangasinan. Invited ako sa church anniversary ni Brother Bonnie. Natin magiging tagapagsalita ay si Brother Rolly Hapon dito Sunday morning. Lord bless you. Kamayan tayo sa isa't isa. Happy New Year sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes. Happy New Year.